Good morning! Ayan, meron na naman tayong freshly baked sourdough bread. Ayan, lalagyan ko lang siya ng water para mag-crack siya ng gusto. Ayan, kita nyo yung stain niya. Oh. Ano pa talaga siya. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung ina-upload ko na parang looks yucky nga naman, di ba? Pero so yummy. Ano po yun is yung kukuha ko ha, papakita ko. Meron pa kasi akong stock, ang dami. So, ito siya. Yan. Post naging ganito. Ito siya is active na siya. So, pag gusto mong magluto ng tinapay, kukuha ka lang dito ng amount na dapat mong gamitin para dito. Like this one. Kumuha ko ng 250 grams. Pinatubo ko siya kasi ito yung fresh, yes. Fresh na yes, hindi yung dry. So, ito yun ang pinaka-healthy na dapat gamitin mo sa tinapay. Yung bago mo siya ginawa to, it took me for a month bago siya naging active. So, syempre, gagawin mo siya every day. Every after 12 hours, pakainin mo siya. Tapos, yung first feeding mo doon is 1:1. Like, meron kang water na like, halimbawa, para AC, no? Meron kang water na 1 cup. Tas 1 cup din ito. 1 cup din yung flour. Pagsama-samahin mo na yun. Nothing else. Yun lang. Yan lang. Tapos, papatubuin mo siya. Pag mag-double or triple into size na siya sa amount na ginawa mo, ibig sabihin nun, buhay na buhay yung yes mo. Kaya, pwede mo na siya, pag gumano na siya, yung parang nagtubo na talaga siya na as in, na nag-explore na siya dito, bumaba na siya lahat-lahat, pwede mo na siyang gamitin. So, yun na yun. Kukuha ka lang doon sa pinatubo mo, like, magkuha ka lang ng amount na pwede mo i-mix sa amount na gagawin mong tinapay. Pero take note, ang flour na gagamitin nyo is non-bleach. Non-bleach, ulitin ko, non-bleach. Tapos, yung water na gagamitin is filter water. Hindi yung tap water. Filter water. Yun ang gagamitin mo. Kaya, from this into this. Tiyagaan lang talaga ang paggagawa ng mga ganito. Kasi, sobrang niya, napaka-healthy kasi nitong tinapay na to. Ito yung tinapay na ganito. Ito matigas siya. Kahit ipukpok mo to sa mga ulo ng lalo na pag mayroon. Pwedeng babasa kasi. Ganyan siya. Kaya ganyan katigas ang tinapay natin. Kaya yan. So, sabi nga nila ni Amo, mag-accept daw ako ng order. Sabi ko, mauubos din naman. At saka, sa totoo lang, takes time talaga ang paggawa nito. Pero kasi gusto ng mga bata at sa amin syempre nagustuhan na rin namin. Kaya yan, hindi na kami halos bumibili ng tinapay. Pero yung mga bata namin dito, yung dalawa hindi pa nakatutong kumain kahit anong i-introduce pa namin ng mga ganun, wala pa rin. Ayaw pa rin nila. So ito na yan ha. Ayan. Kung gusto nyo, PM nyo lang ako. Kasi pag bibili kayo ng mga ganito, you know how much that's? Just only 100 grams is $150. Pero sa akin, libre lang. Okay. Kasi lalo na pag Pilipino ang bibili. Diba? Tapos i-guide ko kayo kung paano. Diba? Paano gawin yan? Paano siya maging active? Kasi ito, pag ilagay mo lang sa ref, kahit ilang buwan pa yan dyan, abutin siya na 6 months dyan sa loob. Once na active na siya, abutin siya ng 6 months dyan. Tapos, kukuha ka lang.
hindi siya masisira. Mag-iba yung amoy niya, parang, nandun na yung amoy niya na parang, anong tawag nun? Yung cuticle remover. Pero yun ay okay. Pero yung iba niya na masangsang na parang kang nagsusuka. Hindi yun active. Yun ay patay. Pero pag yung gano'n ang smell niya, na asim na masarap pa amuyin, active yun. Kaya, marami na akong experience sa ganito since, nung natuto ako way back 2019. No, 2018. Tapos, nag-pandemic, tapos yung mga active na ganito ko, itinapon lang namin kasi umalis kami, pumunta kami ng ibang lugar. Tapos ito na naman kami, bumalik na naman kami dito sa lugar kung nasaan ako ngayon. Tapos, yung mga bata lagi nag-ask, when do you make it again the sourdough? Sabi ko, bili na tayo kasing hirap-hirap gawin. Sabi ko na ganyan. Tapos sabi nila, oh, we love your sourdough. Okay, so I'll try my best to make it. Yung alam mo yung nakalimutan mo na tapos ilang taon na. Ayun. Pero muntik na akong mag-give up noon kasi nakaubos na ako ng almost 6 kg of flour. Kasi pag nag-first mong gawa nito kasi, kung kaya ka, unti lang ang gagawin mo. Pag nagpapakain ka, i-discal mo siya. So, yun ay, anyway, pwede mo namang i-keep yun. Magagawa mo doon sa paggawa ng pizza, i-mix mo yun, at ipagawa ng pancake, yun. Pwede mo siyang gamitin. Kaso lang, syempre, yung space ng fridge mo, hindi mo magawa. Hindi mo ma-keep. Kaya ang ginawa ko, tinapon ko na tinapon. Sabi ni Busing, sabi ko parang, pag hindi pa to nag-okay, ayoko na-give up na ako. I've been throwing a lot of flour already. It's like almost 6 kg. And sabi ni ama ko, no, that's okay. Keep on going. I'm telling you, it's what you wanted for. Sabi niya. Tapos yun, parang nililip naman nila ako, pero nakikita nila akong stress na talaga ako sa struggle ko sa paggawa ng ganito. Tapos nung nagawa ko na siya, lang pala, nung nagawa ko na siya, ang saya-saya ko. Nung first, talagang nag-bomb talaga siya. Sabi ko, oo. Tapos sabi ng dalawa kong Busing, are you happy with that? Of course, I'm happy. And then sabi naman ng babae ko, oh, see, I told you, don't give up, keep on going. Yung sa akin naman doon is, nanghihinayang ako sa flour na binibili ko. Whereas, hindi naman sa akin yung pera. Pero ako ang nanghihinayang kasi itatapon ko lang. Imagine, every other day, gagawin ko yun. Tapos itapon ko lang na umabot ako ng, nagsimula ako May. April yata this year. April katapusan. Tapos, April din May. Bago ako umuwi ng Pilipinas, awa ng Diyos, nag-active siya. Kaya iniwan ko siya, nakalimutan ko rin kay Bing, iniwan ko siya sa fridge, pagbalik ko saka ko siya pinakain ulit. Kaya nakagawa ko ng marami. Alright, thanks for watching. Hope to see you. And then sa mga maraming nagtatanong dyan, PM nyo lang ako at bibigyan ko kayo. Okay? Pero, sa mga taong, naguguluhan kung ano yung ginagawa ko, hindi talaga kayo masatisfied unless you're a baker or, di ba, you're a chef, something like that. Kasi ito sa mga lang talaga to, lalo na dito sa mga western na yan dito, ito yung mga fave nila, gusto nila yung fresh bread. Okay, thank you.